naging mainit nga na usapin ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Ingat. Kaya naman ngayon, para may pangunta tayo sa panggugurgor, ito hinahawakan ko si Botod. Okay? Kaya dapat ito like may orasyon to eh. May inuorasyon ako dito para makontra natin yung Botod. Kasi ito ang pinuno ng lahat. Pinuno ng kasamaan, si Lisa Smugs. Actually, hi Don Rolando, how are you? So ito si Lisa Smugs, hindi pa dumadating yung butod na napapagawa ni Atty. Glenn Chong for me. I hope dumating na yung butod, butod. Hi, Miss Parvina. So actually, hindi ko alam kung ano ba gagawin, ano ba ang ginagawa ng mga tao sa Pilipinas kung saan meron silang kapangyarihan para gurgurin na ang administrasyong patuloy na nagpapahirap sa ating bayan. Right? Kayong mga OFW, lahat kayo na sumuporta kay Kuting, okay, na umasa, na umangat ang inyong buhay. So, eto ngayon ang kahindik-hindik na ginagawa nila. Actually, masakit sa dibdib. Nang na-receive ko ang info na ito, mga palangga, A1 information, sabi ko, ano ba to, Lord? Bakit walang katapusan? Hindi pa nakaka-move on yung taong bayan dun sa mga nilabas ko. Eto na naman. Okay? So ngayon, mga kababayan, yan natin. Ayan, ang dami mga palangga. Ang ating expose ay patungkol sa Philippine Ports Authority. Kung kayo ay nakasunod sa akin, mga kababayan, na-expose ko na itong taong ito, yung PPA General Manager na si Jay Santiago. Remember, siya po ay ipinalit ni Lisa Smugs, ni Lisa Ahas, doon kay Pastrana. Kung saan, 'di ba, ang nag-appoint kay Pastrana ay yung former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez before pa na nakaupo. Actually, before pa na umupo si Kuting, 'di ba? Nag-aaway-away na nga sila dito sa mga appointment. At ito yung pinag-usapan namin, in the past, kami nila Kaloy, nila Pebs, nila Sas, yung tungkol kay Attorney Vic. Actually, more on ito kay Pastrana ngayon. Para lang may background kayo, etong sinabi ni Lisa Smugs at ang kanyang kampon na si RJ Nieto na nag-aaral sa London gamit ang pera ng bayan, at itong si Taberna na pinagamot ang kanyang anak gamit din ang pera ng bayan galing kay Lisa Smugs. Ito yung umatake kay Pastrana at kay Vic Rodriguez, kesyo daw ito ay conflict of interest ang ginawa ni Attorney Vic na pag-a-appoint dahil connected sa wife niya o yung mga ganong mga pa-eksena nila. Then, at si Pastrana ay connected din yung business niya doon sa posisyon, in relation sa posisyon na hawakan niya sa Philippine Ports Authority. Okay, fine. Kung yun ay talagang yun ang intention ni Lisa Smugs, which is alam naman natin na hindi totoo, di ba? So, binoljak yung Vic at ito si Pastrana,
Then, ang sabi pa nga nila dyan, kapag napalitan na si Vic Rodriguez at natanggal na si Attorney Vic bilang executive secretary, ay magaganda na ang Pilipinas. Taliwas dahil ito ay puro kasinungalingan ni Lisa Ahas Muggs. Bakit hindi nawawala si Lisa Ahas? Tangina ka, buhay ka pa. Okay? Sa vlog na ito. Dahil siyang punot dulo. So, kung natatandaan ninyo, I think, balikan natin ang nakaraan, a few months ago, ay binlog ko sa inyo na itong si Jay Santiago na General Manager, Philippine Ports Authority, siya yung pinalit kay Pastrana. Okay? Dahil siya daw ang magliligtas at magpapaganda sa Philippine Ports Authority Agency. So, binanggit ko sa inyo na wala pang isang taon, itong si General Manager ay bumili ng property. Okay, saan? Ito ang Alpha Land Log Cabin na pagmamayari actually, okay, ni Jay Santiago o Attorney Santiago at nung kanyang cohort, okay, na si Attorney Cadano ng PPA. Okay, ito ang picture. Right? Pinakita ko na to sa inyo. Ayan, di ba yung picture? Ay, ba't ganyan? Okay, nakaano pala tayo. Naka-screen, nakaano tayo. Okay. So, ayan po yung bahay. Alright, green kasi yung grass eh. So, ngayon, ito yung property. Ayan yung picture, top shot. Actually, dun sa mga nakafollow sa akin, napakita ko na to dati. What the heck? Pasensya ka na. Pasensya na kayo kasi grass is green. So, green grass of home. Ngayon, mga kababayan, aside from that, okay, ito pa ang pinatayong bahay nitong si Philippine Ports Authority. Ang nag-design ay ang Harry, okay, Harry, how would you pronounce it? Design. Sinabi ko nga to, Mala Beverly Hills. See that house? Mala Beverly Hills. Yan po ang bahay ni Jay Santiago. Mamaya, abangan nyo kung sino yung you know what I mean? So, ayan yun. Kailangan nyo munang malaman yung background ng pinag-uusapan natin. So, less than a year, ito yung si Jay Santiago at itong si Cadano ay kasama dito sa kanilang bonggang-bonggang bahay. Imagine nyo, yan ay Mala Beverly Hills. Okay, yan po yung interior. Ayan, nakita niyo naman yung designer. Ang designer na yan, magsinungaling ba yan? Kahit i-google nyo yan. Yan po. Okay? So, yan yung bahay. Galing sa pera ng bayan. Galing sa pera ninyo. Samantalang kayo, mga OFW, mga construction worker, lahat ng Pilipino, papakahirap, pero sila, pasarap lang na magpapatayo ng bahay. Hindi lang si Jay Santiago, lahat, halos sila, di ba? Andan si Yaya Vivas, na amoy shotok ang Jeningan na Chief of Staff ni Sandro Marcos. Andyan ang bahay ni Lisa sa La Union, andyan ang bahay ni Lisa sa Iloilo. Dahil di ba, ang sinabi ko sa inyo ay nag-establish siya ng residency, na balita naman yan, para sa kanyang pagtakbo sa Iloilo. Kung hindi magbagong isip ng buwakan ng inang ahas, magtatakbo ng mayor sa Iloilo. Okay? So, ayan po, ang bahay ni Jay Santiago. Okay? And ito yung outdoor. Ito yung nasa labas. Yan yung labas ng property. Yung pinakita ko kanina. Okay, yan. Okay, paano naman ako yung nananahimik sa Amerika? Paano naman ako makakakuha ng mga ganyang ebidensyang larawan kung walang mga puting ahas na nagmamanman sa mga ginayupak na ito? Okay, mga kababayan. Yan, swimming pool, o di ba? Ang ganda-ganda. Okay lang yan kung galing sa pinaghirapan ng mga buwakan ng GNMS, pero galing yan sa pera ng bayan. Okay? Aba, pati layout to. Ano to ang gumawa? Gridcore Builders Incorporated pa. Okay? Nakalagay pa dito. Tingnan mo, pati layout ng sinend pa sa akin. Ang sabi dito, sa layout, to maximize the beachfront view, okay, from the balcony, villas are placed in an angled layout to have the facade facing an infinity pool is also placed by the front to have an extension of the beach at the resort. As the interior layout, the cafe
and bar is also placed near the beach to help customers appreciate the vista, while the side of the hostel lobby leads a path to the beach. Ayan. So, business, ayan. Gawin pa itong hostel nila. Okay. Ito pala. Private resort in La Union under, itong pinakita ko sa inyo picture na ito. Yan. Okay. Ang sabi dyan, it's a private resort in La Union under the name of contractor who cornered billions of project with PPA. Ang owner ay si Santiago. Okay, Jay Santiago at si Attorney Elmer Cadano. Siya ay Assistant General Manager Finance dyan sa PPA. Okay? Ito yung galit na galit ako na sinasabi ko, pinagmumura ko silang lahat. Na ang Pilipino ay hirap na hirap, pero 3, 4, 5, 10 bahay yata ang pinagpapatayo ng mga Jotang Genemes na ito. Even yung former friend ko, yung best fake friend ko, na si Abel Bacudio, nakabili ng kondo, nakabili pa ng, binili yung property niya sa tabing ng kanyang bahay. At sino ang source ko dyan? Siya mismo galing sa bunganga niya. Okay? Yung amoy shotok na junganga ng Chief of Staff ni Sandro Marcos. Bumili rin, nagpagawa rin ng bahay. Even yung mga Assistant Secretary ng Presidential Communications. Okay? Bumibili ng bahay. Ang sweldo nila, what? 200,000? 200 o 250, palagay na natin. How come makakabili ng bahay ang mga buwaka ng inang ito in less than a year? And si Dark Choco, yan ang unang pasabog ko, si Dark Choco Lagdameo, na bumili ng 1 bilyong bahay sa Forbes Park na ang kanyang asset is only, sa akin is only 100 million. Okay, so ito yung background ng taong ito na si Jay Santiago. Ngayon, mga kababayan, itong itong bahay na pinakita ko, ito yung bahay in Loyola Grand. 2 lots, another lot is for his car collection. Ito pa yung car collection niya. Lamborghini, Porsche, Benz, Mercedes, okay? More than 15 high-end cars. Okay? So yun, yung mga pinakita ko sa inyo mga picture kanina. Ngayon, mga palangga, nagkaroon din, okay, ng issue itong si Jay Santiago at ang Philippine Ports Authority noong July this year. Naalala ninyo na nasangkot ang kanyang ahensya na bumili sila ng 166 na mga sasakyan. Okay? Ano yung 166 sasakyan na binila nila, mga kababayan, na audit, okay, ng COA, na itong mga iba't ibang uri ng sasakyan ay nagkakahalaga ng 219.847 million. Okay? Na hindi inirehistro ang pangalan ng ahensya, which is the PPA, right? Ngayon, at wala itong, mga kababayan, at wala itong official markings. Okay? Yung 166 na mga sasakyan na ito ay walang government plate. So, walang plate number. Hindi rehistrado under PPA. Okay? So, ito yung na-question sa kanila. So, itong 166 sasakyan to, sinong sinong gumagamit nito? Mga jobet? Ano to? Pinangre-regalo nila? At ito hindi ito galing sa akin. I-google nyo yan, nasa balita yan actually, ngayong taon na ito. And aside from that, ang PPA, okay, Philippine Ports Authority ay naging kasabwat nila ang mga contractors ng kanilang mga dredging project, okay, na nag-insert sila, mga kababayan, okay, itong PPA na ito, ng mga, doon sa dredging project na yan, in-insert nila yung mga high-end cellphones, furnitures, anything na mga gadget na pwede nilang pakinabangan, mga palanggat, ito ay nakita ng COA nitong taon na to, June or July. So question ko sa inyo, kailan pa naging part ng dredging, pagbubungkal, paghukay, pag-clear ng mga, lawa dyan sa bayan, ang cellphone? Paano gagamitin yon? Gagawing pang ganyan? But anyway, okay. So ito po ang Philippine Ports Authority. So dako na tayo sa nagpatiwakal. Okay? Ngayon, mga kababayan, sino ito?
Sino ito? Ang kawawang taong ang nangyari po ito ay December 9. Mga kababayan, December 9. Okay? Ay, nakakalungkot. Okay, December 9, mayroong empleyado, si Jay Santiago, ang Philippine Ports Authority. Okay? Personnel in charge sa procurement. Ang kanyang level ay number 2 sa BAC. Okay? Bids and Award Committee. Okay? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas na nakasaksi dito, ay nagkaroon ng argumento si Jay Santiago at itong empleyado ng Philippine Ports Authority. Okay? Na nagngangalang, ang pangalan ng empleyadong ito ay si Milagros Lourdes Perez o kilala sa sa kanyang nickname na si Milo. Si Miss Milo Perez o Milagros Lourdes Perez, mga palangga, noong December 9 ay naka-meeting itong si Jay Santiago, 'di ba? Closed door meeting at nagkaroon ng argumento silang dalawa. So after that conversation, mga palangga, okay? Nagtalo sila. Later on, malalaman niyo kung bakit sila nagtalo, mga kababayan. So, napag-alaman, ayon sa ating puting ahas, na pinipuwersa ni Santiago itong si Miss Milo Perez, pinipuwersa siyang papirmahin ng mga maanomalyang papel para sa procurement ng kung ano-ano mang ipuprocure nila under sa opisina ng Philippine Ports Authority. So sa makatuwid, mga kababayan, ang empleyadong ito na si Perez, Milo Perez, na ginagampanan ang kanyang trabaho ay pinilit, sinindak, tinakot ni Jay Santiago ng PPA ayon sa ating puting ahas na papirmahin ng mga procurement paper documents na illegal, labag sa batas, katiwalian o kabulastugan, kabudulan. So nag-refuse to sign itong si Miss Perez kasi nga naman pag nagka-leche-leche, damay siya dito dahil siya ay pipirma eh. Naka-attach yung kanyang signature doon. Naka-fix yung signature niya. Ngayon, mga kababayan, sobra daw talaga, ayon sa ating puting ahas, ang nangyari dito kay Miss Perez. So after that heated argument, ang nangyari, mga palangga, na witness ng mga tao doon na tumakbo palabas itong si Miss Milo Perez na umiiyak at pumasok sa kanyang opisina at nag-lock. Ang mukha doon sa description ay talagang bagsak na bagsak, umiiyak. Talagang nasa lowest point siya ng buhay niya based doon sa ating naka-witness sa ating mga puting ahas. Ngayon, mga kababayan, bakit kailangan dumako na ang isang head ng ahensya ng gobyerno ay pipilitin ang isang trabahante na pumirma sa mga illegal na mga kontrata o mga gawain? Bakit? Because this is very Lisa Smugs. This is very Lisa. Tandaan nyo, sino ang nag-appoint kay Jay Santiago? Si Lisa Araneta Marcos aka Cordoroy ang Feslak, Butod, Mudlo at Ahas sa Lipunan. Lahat yan siya ang nag-appoint sa mga taong matataas ang pwesto. Si Lisa ang nag-appoint dahil ang gusto ni Lisa, lahat magagaling mangawat. Okay, tuloy natin. So, nag-lock ng door itong si Milo, mga palangga Perez. So later, like I'm not sure kung few hours, few minutes. Like later, nung
after nagiiyak itong si Milo, mga palangga, natagpuan siya ng kanyang kapwa employee. What? Na unconscious. Sa loob po ito ng opisina ng Philippine Ports Authority. Hindi sa bahay niya nangyari, kundi nasa ahensya ng Philippine Ports Authority. Ngayon, unconscious. Dahil what? Dahil nawalan siya ng maraming dugo. Bakit siya nawalan ng maraming dugo? Kasi nag-commit po siya ng, at mga kababayan, in what way? Ginuhitan niya ang kanyang pulso. Kaya siya unconscious, bumaha ng dugo doon sa kanyang opisina. Ngayon, ano ang nangyari mga palangga? Nung nakita ng kanyang mga co-employees, ay nirush siya sa Manila Doctors Hospital. Nabuhay ba si Madam? Yes. Fortunately po, ay nakaligtas siya. At ano ang nangyari mga palangga? December 9, she is still recuperating. Alright. December 9, this month nangyari na dahil pinipilit siya ng GM, General Manager na appointee ni Lisa Smugs, pirmahan mo itong mga illegal na kontrata, pumikit mata ka na lang, putang ina, ganon. Dahil kung hindi, ito gagawin namin sa'yo, So, pressured, stress na stress ang ating kawawang kababayan na ginagawa lamang ang trabaho, nag-commit ng ganon. By the way, bago ko ituloy ang kwento, remember the PSG na talagang nagurgur sa kanyang sarili. News blackout yan. Only Maharlika ang nagbalita niyan sa inyo here. Dahil sa panggigipit naman ni Lisa Smugs. Remember that? Pagbaba ni Lisa, paglabas siya sa kwarto, nakita niyang nakatulog itong itong PSG. Dahil madaling araw si Lisa aligaga. Dahil nagpupulburon naglalaklak ng jalak, kaya gising siya ng, dilat ang mata. Kaya nga mudlo. Yun yung PSG na hanggang ngayon. May narinig ba kayo na ibinalita ng mainstream media? Wala. Why? Kasi they are being paid. Sinungalingan na yung mga bunganga nila and they're not for the Filipino people. At ako, kahit sungal-ngalan nila ako, iluluwa ko yung susungal-ngal nila sa akin. Ipapalunok ko lahat ng isusungal-ngal nila sa akin. At yan ang ginagawa ko ngayon. Ngayon, mga kababayan. So, I challenge you, Manila Doctors, okay? Hospital, dyan sa Maynila. Ngayon, binabantayan ngayon, under tight security, si Miss Milo Perez. Why? Bakit siya gwardyado? Ang mga gwardya nakapaligid sa kanya. I don't know kung sino-sino, police ba? Ang mga, basta close tight security. Bakit ginagwardyahan? Ayaw nilang ipalabas sa media. News blackout, instruction ni Lisa Smugs at ng gobyernong buwaka ng inong to. See? Na hindi ipapalabas sa media. Kaya ang ating mga puting asa ay gumawa ng paraan na maipabot kay Maharlika. Total. Tinaya ko naman na yung alindog ko dito. No. Kung magpapadala sa ng hitman, magpapadala ako ng stick ni Harry Potter. May power to, Lisa, akala mo. So, news blackout. Mga palangga, ginagwardyahan, heavily guarded ang room ni Miss Lourdes Perez, Milagros Lourdes Perez. I-google nyo to. Tignan nyo dyan sa PPA kung may pangalang ganito. Nang magkaalaman tayo kung si Maharlika ba ay, gumagawa lang ng kwento. Dito, mga palangga. So, I challenge the Manila doctors na ilabas nyo to. Mahiya naman kayo. Mga doktor, kaya nyo nilang magpabayad sa gobyernong ito ni Lisa Smugs? So, ngayon, mga palangga, para sila nagpadala ng marami mga Guardia Civil doon to ensure, mga kababayan, to ensure Milo or Miss Perez na mag-issue ng kahit anong statement sa media. Nakita ninyo?
Ngayon anong pinalabas nila kay Milo? Itong kapagapang